kapatid, sa oras pong ito ay tayo pinadako na po sa Word of God. At nais ko pong i-share sa inyo yung pong parable teaching ng ating Panginoon sa Luke chapter 15, beginning verse 11 to verse 16. Ito po yung parable teaching ng ating Panginoon about the prodigal son. Alam niyo po, kapag itinuturo po ito na marami mga tagapagturo, ang naha-highlight po dito ay yung pong prodigal son, yung pong masamang anak, yung pong kanyang katigasan ng ulo. Pero alam niyo po ba, ito pong Luke chapter 15, dapat po ang naha-highlight dito ay yung kadakilaan, yung kabutihan, yung pagmamahal, yung walang hanggang pagpapatawad ng Diyos Ama sa kanyang napakatigas na ulong anak. Yun po dapat ang naha-highlight. At yan po ay tinalakay ko na po yan minsan. At ang ini-highlight po natin ay yung kadakilaan ng Diyos Ama. Pero sa oras pong ito ay sa ibang anggulo po natin kukunin ang mensahe. Doon sa Luke chapter 15, beginning verse 11 to verse 16. Nais ko pong ipakita sa inyo dito po sa parable teaching ng ating Panginoon na nakatago po dito na kung saan ang naging dahilan ng pagbagsak ng prodigal son. At yan po yung aking pong gustong ibahagi ngayon sa inyo para po maging aware ang bawat isa po sa atin sapagkat napakahirap pong bumagsak. Napakahirap pong maranasan ng isang tao ang kanyang pagbagsak, ang kanyang pagkabigo sa kanyang buhay. Kaya po napakaganda po na malaman po natin yung mga magiging dahilan. Ano ba ang dahilan kung bakit ang isang tao ay sobrang nabibigo, bumabagsak sa kanyang buhay sa lahat ng aspeto. Kaya po ang ating pong topic ay may pamagat na why we experience failure. Bakit nga ba tayo nakakaranas ng kabiguan sa buhay? Para hindi na po natin ito maranasan, ito po yung mensahe na makapagbubukas ng ating mga puso at isipan para maging aware na po tayo sapagkat ito po mismo ay itinuro ng ating Panginoong Hesus. Isang pagkakataon ay tinuro niya po ang patungkol po sa prodigal son. Okay, basahin po natin yung kwento na itinuro ng ating Panginoon from the book of Luke chapter 15, beginning verse 11 to verse 16. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkaalis ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagpunta sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Verse 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Verse 15, kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Last verse, sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainan niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ngayon po, atin na pong pupuntahan ang ating pong topic na kung saan, bakit nga ba nararanasan ng bawat isang tao ang matinding pagbagsak, matinding kabiguan sa buhay. Narito po ang sagot sa ating pong binasa. Atin na pong hihimayin, atin na pong kakatasin yung salita ng Diyos para makita po natin yung rema sa umaga pong ito para ito po ay maging babala sa bawat isa po sa atin na hindi po natin maranasan sa ating buhay yung pagbagsak, yung makaranas ng sobrang failure sa ating buhay sa lahat ng aspeto. 4 na bagay na naging dahilan kung bakit nakaranas sa kabiguan, kung bakit bumagsak ang bunsong anak, ang prodigal son. May 4 na bagay
na siya'y nagkamali ng pasya sa kanyang buhay. May 4 na bagay na siya'y ginawa na hindi ito nagbigay ng magandang kinabukasan panghinaharap sa kanyang sarili. At itong naging dahilan sa pinakamapait na karanasan ng kanyang buhay. Okay, number 1, yung tinatawag na self-will. Ang bunsong anak ay walang ginawa kundi yung laging sa kanyang sariling kagustuhan ang kanyang ginagawa. Kung ano yung gusto niya, yun ang gagawin niya. Hindi siya marunong sumunod sa kanyang ama, hindi siya marunong makinig sa kanyang kuya, hindi siya marunong makinig ng tamang payo. Basta kung ano yung gusto niya, yun ang gagawin niya. Yun ang gustong masunod niya. Kaya po, napakadelikado sa buhay ng isang tao na lagi po ay nakasentro po tayo sa ating sarili. Hindi tayo marunong makinig ng payo, hindi tayo marunong sumunod sa ating mga magulang, hindi tayo marunong makinig sa mga magagandang payo na ibinibigay sa atin ng bawat isang nagmamalasakit sa atin. Kundi, pagkos kung ano yung gusto natin, ipipilit natin. Tingnan niyo po, sa Luke chapter 15 verse 12a, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Makikita po natin, sa kultura po ng mga Hudyo, hindi po pwedeng ang anak ang magpapasya kung kailan niya hihingin ang kanyang mana. At yan din po ay naging kultura din po natin, gaya po ng mga Hudyo. Ang nagpapasya po kung kailan ibibigay ang mana, kung anumang klaseng mana yan, lupain man yan, salapi man yan, bahay man yan, walang iba kundi ang magulang. Siya ang may final decision kung kailan niya ibibigay at sino ang pagbibigyan niya at papaanong party ang gagawin niya. Ang may authority po ay walang iba kundi ang magulang. Pero dito po sa tagpong ito ay taliwas. Sa kultura po ng mga Hudyo, ito pong bunsong anak ang humingi ng kanyang mana sa kanyang tatay. Na bagamat wala pa po sa tamang panahon, pero hiningi na po niya ang mana niya sa kanyang tatay. Sapagkat siya po ay lagi niyang gusto, kung ano yung gusto niya, yun ang gusto niyang masunod. Kaya ito po ang kauna-unahang naging dahilan kung papaano siyang dumanas ng pinakamasakit na karanasan sa kanyang buhay. Kung papaano siyang nabigo, kung papaano siyang bumagsak. Napakayaman ng kanyang tatay. Lahat ng bagay na kailangan niya sa lupa, meron siya. Meron silang mga tauhan, meron silang malawak na lupain, marami silang mga alaga, mga hayop, meron silang napakagandang bahay. Pero, yung kanyang pagiging self-will, ang kauna-unahang hindi magandang katangian ng bunsong anak na ito. Ano po ba ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak kung ito'y may mga plano o may binabalak gawin? Ano ba ang gusto ng Diyos? Ano ba ang nais ng Diyos sa atin? Kapag tayo may mga gustong gawin, may mga plano, ano ba ang tunay na prinsipyo ng Diyos sa bagay na ito? Sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 6 o Aklat ng Kawikaan chapter 3 verse 6, siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak. So makikita po natin sa lahat ng ating binabalak sa buhay, sa lahat ng ating gustong gawin sa buhay, sa lahat ng ating pinaplano sa buhay, ang unang-unang dapat nating konsultahin, walang iba kundi ang Diyos. Through prayer. Sa Kanya tayo makikipag-usap. Through prayer. Sa Kanya tayo hihingi ng go signal. Sa Kanya tayo hihingi ng sign. Lord, gusto ko pong gawin ito. Pero ano po ba ang kalooban mo? Huwag yung gusto ko ang mangyari, kundi kung ano yung gusto mo. Ito po yung plano ko pong gawin. This coming year, 2025. Pero bigyan mo po ako ng sign. Mangusap ka sa akin. Gumamit ka ng mga tamang tao na makapagpapayo sa akin. Gumamit ka ng mga sign, mga palatandaan na binibigyan mo ko ng go signal na gagawin ko ito. Sapagkat sabi po ng Diyos sa kanyang salita, siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Kapag po tayo ay merong pong tamang
desisyon at umaayon ang Diyos sa lahat ng ating gagawin, magpa-prosper po, magtatagumpay po tayo. Pero kapag tayo na lang po ang may gusto at hindi pala ito kalooban ng Diyos, mabigat po na tayo po ay magtagumpay sa lahat ng ating gagawin. Ito po ang naranasan ng prodigal son. Sapagkat hindi siya humingi ng payo, na hindi siya naipag-usap sa Diyos. Kaya makikita po natin, ito ang kauna-unahang dahilan kaya sa nag-failure sa kanyang buhay. Okay. Bakit po kailangan nating isangguni sa Diyos ang ating mga plano? Bakit kailangan pa nating isangguni? Meron naman tayong sariling isip, meron naman tayong sariling damdamin. Bakit kailangan pang isangguni? Kailangan pa tayo talagang dumulog sa Diyos. Kailangan pa tayong humingi ng payo. Minsan may confirmation po yan. Dinulog mo sa Diyos, kailangan mo pa rin humingi ng payo sa isang taong sinasamahan ng Diyos na may wisdom para mabalanse yung mga plano natin sa buhay. Kaya napakahalaga po yung advice. Napakahalaga po nung may nagpapayo sa atin. Yung hindi po tayo nagiging pabigla-bigla sa lahat ng ating gustong gawin sa ating buhay. Tingnan niyo po, bakit nga ba kailangang isangguni pa natin sa Diyos yung lahat ng ating gustong gawin, lahat ng ating plano? Tingnan niyo po, sabi ng Diyos sa Jeremiah chapter 29, verse 11. Isa po ito sa paborito kong verse sa Bible. Jeremiah chapter 29, verse 11, God said, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So makikita po natin sinabi ng Diyos in the book of Jeremiah chapter 29 verse 11, siya lang daw ang nakakaalam. Walang ibang nakakaalam. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng mga panukala, ng mga gandang planong inilaan sa iyo at sa akin. At meron siyang magandang plano sa atin. Kapag tayo natutong sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang mandato, ang gusto niya, tayo ay mag-prosper. Hindi para paghirapin. Tayo ay pasaganain sa panghinaharap. Kaya makikita po natin mga kapatid, napakaganda po ang disenyo, napakaganda po ang plano ng Diyos sa bawat isang anak niya, sa bawat isang lingkod niya na talagang tunay na sumusunod sa Kanya at laging humihingi ng tamang gabay niya. Pero ito pong prodigal son, walang pinakikinggan. Ni hindi nananalangin, hindi dumudulog sa Diyos, ni yung kanyang ama ay binaypas niya. Kaya, nandun po yung kanyang pagiging self-will. Kaya makikita po ating mga kapatid, ito po ang naging dahilan kung bakit nakaranas ng failure yung bunsong anak na ito. Ikalawa, second point, selfishness, yung kanyang pagiging makasarili. Yung una po, self-will. Pangalawa, yung kanyang pagiging makasarili. Kaya alam niyo po, ito pong katangian ng pagiging makasarili. Wala kang iniisip, kundi yung sarili mo. Wala kang puso, wala kang iniisip na maganda para sa magulang mo, para sa mahal mo sa buhay, para sa kaibigan mo, para sa kapwa mo, o para sa kanino pa man, kundi nakasentro lagi ang mga bagay sa gusto mo lang, sa pagiging sayo lang. Ito po yung prodigal son, yung kanyang pagiging selfish. Ano po ang sabi ng Luke 15 verse 13b? Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian. Ibinigay po sa kanya yung manang napakalaki. And then bumili lang po ng ilang araw lang po. Ipinagbili niya yung kanyang tinanggap na napakalaking mana.
Hindi po para mag-share siya. Hindi po para maging daluyan sa ng pagpapala. Hindi po para tumulong siya sa kanilang mga alila, sa kanyang mga kapwa na mga nangangailangan. Kundi, kaya niya po ito ipinagbili dahil meron siyang sariling plano. Kaya makikita po natin yung pagiging makasarili po ng prodigal son. Ikalawang negative na katangian po nung prodigal na nagpabagsak sa kanya, nagpapunta sa kanya sa isang karimari-marim na sitwasyon. Alam niyo po ba yung simbolo ng pagiging makasarili? May binanggit po ang Bible. Sa Proverbs 18 verse 1, tingnan niyo po yung pagiging makasarili. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Yan po ang isang malalim na kahulugan na ang isang tao ay nagiging makasarili na. Humihiwalay na po siya sa karamihan. Gusto na lang po niya lagi nag-iisa. Kung ano yung meron siya, gusto niya sa kanya lang yon. Ayaw niya mag-share, ayaw niyang may kasama. Ganun na po. Ang Bible po ang may sabi, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan. Ito pong prodigal son, ang dami nilang katulong, ang dami po nilang kamag-anak maaari doon sa lugar na yon. Pero ang gusto po niya, magpakalayo-layo. Kaya nga po, ang ginawa niya, hiningi niya po ng maaga yung kanyang napakalaking manang lupain. At ibinigay naman po ng kanyang ama. At pagka nung matanggap po niya yung kanyang napakalaking mana, bumilang po ng ilang araw, ibinenta niya yung kanyang napakalaking mana na yon. At maaaring napakalaki po ang naging pinagbilhan. Wala po tayong makita sa Bible na nag-share man lang siya, nagbigay man lang siya, tumulong man lang siya. Yung pong manang iyon ay kanya pong dinala. At nagpakalayo-layo siya. Sapagkat siya nga po ay naging selfish. At yun po ang ikalawang katangian kung bakit ang prodigal son ay dumanas ng matinding pagbagsak sa kanyang buhay. Ikatlo pong negative na karakteristik ng pong prodigal son kung bakit siya po ay sumobra ang pinagdaanang pagkabigo, pagbagsak sa buhay. Mula po sa napakagandang pedestal ng kanyang buhay, napakaganda ng kanyang buhay, pero sobra po naging pagbagsak niya. Yun po tinatawag na separation. Siya po ay humiwalay na sa kanyang ama. Alam niyo po ba sa kwento po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang turo about doon sa prodigal son, yung pong ama doon ay nagsisignificant ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Yung pong prodigal son, tayo po yon. Pero makikita po natin, kapag ang bawat isa po sa atin, walang ginawa kundi sarili nating kagustuhan ang ating ipinagpatuloy. Tayo po ay patuloy po naging makasarili, naging maramot. Nakasentro po tayo sa ating sariling buhay. At tayo po tuluyang lumihis ng landas at humiwalay sa ating Diyos Ama. Yan na po ang pinakamiserableng magiging bunga ng buhay ng isang taong ganyan po ang sitwasyon sa kanyang buhay. Yung tuluyan mo na pong binabaliwala ang Diyos. Tuluyan na pong wala tayong ginagawang oras panahon sa Diyos. Sapagkat nakasentro tayo sa mga bagay na gusto lang nating gawin. Nakasentro tayo sa mga bagay na gusto lang nating pagtuunan. Na wala na po tayo ng panahon para sa Diyos. Tayo po ay humihiwalay na. Ano po ang sabi? Doon sa Luke chapter 15, at nagpunta sa malayong lupain. Nagpakalayo-layo po
yung bunsong anak na ito. Dala po ang napakalaking mana niya na ipinagbili niya ang kanyang lupain na napakalawak. Siya po ay humiwalay na po sa kanyang ama, sa kanyang kapatid. Separation. At yun po ang pinakamasakit na mangyayari doon po sa prodigal son. Ano ang mararanasan ng isang taong humihiwalay sa Diyos? Ano ang may experience ng isang taong nawala na po ng panahon sa Diyos? Nawala na pong manalangin, nawala na pong magpasalamat, wala na pong oras na magpuri, sumamba sa Diyos. Nawala na po ng panahon na para parangalan ng Diyos. Wala na po, totally. Ano po ang mararanasan? Number 1, mawawalan po siya ng kapayapaan. Ang unang-una pong iniwan sa atin ng Panginoon, nang siya po'y bumalik sa langit, sabi po niya sa John chapter 17, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Kapag naranasan po natin ang kapayapaan na iniwan ng ating Panginoon, na ito'y suma sa ating puso, mga kapatid, kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay ngayon, magiging masaya ka, may kapanatagan ka, sapagkat may kapayapaan ka. Kasi yung kapayapaang iniwan ng Lord nasa atin, sapagkat tayo po ay hindi humihiwalay, lumilihis sa Panginoon. Ikalawa, na mararanasan ng mga taong humihiwalay sa Diyos, laging balisa. Pangatlo, laging may takot. Di mo maintindihan yung sarili mo. Lagi kang may takot, lagi kang kinakabahan. Pangapat, laging may bigat sa dibdib. Kasi nga po walang kapayapaan eh. At panglima, walang kagalakan. Ito po ang pinagdaanan ng prodigal son na naging makasarili. Kumiwalay sa kanyang ama at laging sariling gusto ang gustong mangyari. Walang pinakikinggan. Ni hindi marunong humingi ng payo. Basta kung ano yung naramdaman niya, kung ano yung gusto niya, gagawin niya. Kaya yung prodigal son na ito, dumating sa punto sa buhay niya, bumagsak siya na wala na siyang babagsakan. Last, ikaapat, at gusto mo na pupuntahan yung John chapter 15 verse 5. Sabi ng Lord, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sabi po ng Panginoon, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Kung kayo nananatili sa akin at ako'y sa inyo, magbubunga kayo na sagana. Pero wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kaya po yung mga taong humihiwalay sa Diyos, yung mga taong nawalan ng panahon sa Diyos, yung mga taong ini-ignore ang Diyos, yung mga taong naging busy sa mga bagay pang mundo pero nawalan ng panahon at oras sa Diyos. Sabi ng Lord, apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa kapag kayo hiwalay sa akin. Ito po ang naranasan ng bunsong anak ng prodigal son. Marami siyang pera. Nagliwaliw po siya. Pero hindi yun ang tunay na kasiyahan na hinahanap niya. Ano po ang sabi ng Mga Ngaral chapter 2 verse 25? Sinabi po ni Solomon, isang taong nabuhay na pinakamatalino, isang taong nabuhay na pinakamayaman sa ibabaw ng mundo, na wala pa po nakabibrek sa kanyang yaman, sapagkat sa panahon po ni Solomon, taon-taon dumarating po sa kanyang ginto ay 25 toneladang ginto. Buwis lang po ng iba't ibang mga hari ng bawat bansa.
25,000 tonelada o 25 tons na ginto. Isang tonelada po ay 1,000 kilogram. Ibig sabihin, 25,000 kilogram na purong ginto dumarating po sa kabangyaman ng palasyo ni Solomon. Kaya wala po makabibreak sa yamang tinamasa ni Solomon. Nakapagpagawa siya ng napakalaki at napakagagarang mga palasyo. Ang kanyang mga upuan, ang kanyang mga lamesa, ang kanyang mga kubyertos o mga inuman ay purong ginto. Nagpagawa siya ng templo na yung dingding, yung kisame, ang pinakakalupkop ay ginto. Templo ng Diyos, ganun kaganda ang kanyang ipinagawang templo na para sa Diyos. Dahil napakayaman ni Solomon. Wala nang mahihiling pa ang isang hari sa kanyang katauhan. Nasa kanya pong lahat. Matatapang, magigiting na mga tauhan, napakarami niyang mga alipin, napakarami niyang mga alagang mga hayop, napakarami niyang magaganda na mga tahanan at palasyo. Ang pilak po ay parang bato lang po sa kanyang panahon, hindi pinapansin ng mga pilak. Pero sinabi po ni Solomon, kahit siya po ay nakahiga sa kayamanan, sa ginto, katanyagan, kapangyarihan, sa mga ngaral chapter 2 verse 25, sabi ni Solomon, siya ang may sabi, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Siya po ang may karapatang magsabi niyan sapagkat napatunayan niya lahat ng pwede nating hilingin na sobra-sobra ay nasa Kanya. Pero napatunayan niya na kahit lahat ay sagana siya sa lahat ng bagay, kayamanan, kapangyarihan, katanyagan. Pero nung maranasan niyang hindi siya sinasamahan ng Diyos, nung maranasan niyang ang presensya ng Diyos ay hindi niya nararamdaman, hindi siya makaranas ng tunay na kasiyahan sa kanyang puso at isipan at sa kanyang buhay. Kaya alam niyo po mga kapatid, ang tunay pong kasiyahan ay hindi po makakamit sa ginto, yaman, salapi o anumang bagay sa ibabaw ng mundo. Lahat po yan ay temporal lang. Pero ang tunay pong kasiyahan, tagumpay sa buhay, ay makakamit natin kapag kasama natin ang Diyos. Kapag lagi natin nararanasan ang kanyang presensya at ang kanyang espiritu. Niniwala ba kayo mga kapatid sa umaga pong ito kasama natin ang espiritu ng Diyos? Kaya kanina pa lang po nakita niyo po, kahit mainit, umaawit tayo, umapalakpak tayo, sumasayaw tayo. Bakit ganon? Iba yung ating pakiramdam. Doon pa lang sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba, nararamdaman po natin iba yung ating pakiramdam. Bakit po? Kasi sabi ng Lord, Matthew 18 verse 20, for where 2 or 3 gathered together in His name, the promise of our Lord, I am in the midst of us. Kapag meron 2 o 3 na nagtitipon-tipon, nagsasama-sama para sa kanyang pangalan, sumasamba, nagpupuri, nag-aaral ng salita ng Diyos, ang pangako ng Panginoon, ako'y sumasa inyo. Ako'y nasa inyong kalagitnaan. Pansinin niyo mga kapatid, kapag nararanasan natin ang divine presence ng ating Panginoon, iba yung ating pakiramdam. Diba? Gumagaan. Meron tayong kakaibang nararamdaman. Bakit? Kasi ang tunay po na kagalakan, ang tunay po na kasiyahan, every time na nararanasan natin ang pagsama ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Pero yung mga tao kahit nakahiga sa kayamanan, hando sa rurok ng tagumpay sa buhay, pero kapag hindi mo nararanasan ang presensya ng Diyos, it is useless. Wala po itong kabuluhan. At pinatunayan po yan ni Haring Solomon. Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman.
Kaya napakapalad po natin every time na tayo po ay nagwo-worship, tayo po ay nagme-meditate ng Word of God, tayo po ay nananalangin, tayo po ay nasa isang gawain. Kapag kasama natin ang Panginoon, yun po ang tunay na kasiyahan, kagalakan, kapayapaan na nais nating maranasan sa ibabaw ng mundo. Ito po ang hindi naranasan ng prodigal son, sapagkat wala siyang panahon sa Diyos. Ikaapat po na dahilan, ito na po yung last, kung bakit po yung prodigal son ay sobra dumanas ng kabiguan, pagbagsak sa kanyang buhay. Sensuality. Siya po'y naging makalaman. Instead po yung kanyang spiritual body, ang kanyang busugin, ang kanyang palakasin. Pag sinabi po kasing spiritual body, ito po yung espiritu natin na nasa loob. Ito po yung nakikipag-communicate sa Diyos. Ito po yung nakikipag-usap. Ito po yung sumasamba. Ito po yung nananalangin. Ito po yung talagang nagbabalik ng papuri sa Diyos. Yun po yung ating spirituality sa ating katawan. Pero meron tayong tinatawag na physical body. Yung physical body po na yun, kapag po yun ay naging makalaman, kapag po yun ay natukso, nagumon sa gawa ng kasalanan, yun po ang tuluyan na maglalayo sa bawat isang tao sa harapan ng Diyos. Ito pong prodigal son, siya po'y naging makalaman. Ano po ang sabi dun sa Luke chapter 15 verse 13c? Dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Yung napakalaking pinagbilhan ng kanyang lupain na mana, dala po niya yun sa kanyang paglayo, paghiwalay sa kanyang ama't kapatid. At nung nagpakalayo-layo po siya doon sa malayong lupain na kanyang pinuntahan para masunod niya yung gusto niya, magpakaligaya siya. Hindi para sa Diyos, kundi para sa kanyang sarili. Doon nilistay niya lahat sa diwastong pamumuhay. Naging makalaman po siya. Napuno po siya ng iba't ibang uri ng bisyo. Napakalaki po nung salapi na kanyang daladala. Pero makikita po natin, nilustay niya sa walang kabuluhan. Sa mga bagay na walang kabuluhan sa mundong ito. Okay, saan po kaya naubos ang kayamanan niyang napakalaki, mga kapatid? Sa tingin nyo, saan po kaya naubos? Yung dahilan kung bakit naubos yung kanyang napakalaking kayamanan. Ano kaya klaseng bisyo to? Sabi po doon sa Luke chapter 15 verse 30. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Saan po naubos yung kanyang kayamanan? Sa mga babae. Dito po niya inubos yung kanyang napakalaking kayamanan. Nilustay niya. Nagbuhay. Mayaman siya at talaga namang mayaman naman po siya. Ngayon, naipakita ko po sa inyo yung 4 na dahilan kung bakit po siya bumagsak. Ngayon, ano po ang naging bunga ng kanyang pagsuway sa harapan ng Diyos? Ano po ang naging resulta? Tignan niyo po mga kapatid, unang-una, yung tinatawag na bankruptcy. Na-bankrupt po siya. Pag sinabing bankrupt, negative ang magiging savings mo, ipon mo. Ubus po yan. May utang ka pa. At ang masakit, kung ano yung meron ka, ibebenta mo pang lahat yan. Yung po yung tunay na kahulugan ng bankrupt. Yung po ang naranasan nung prodigal son. Wala po sa napakagandang sitwasyon sa buhay, wala po sa napakalaking kayamanang meron siya, dumating po sa punto siya po ay na bankrupt. Dahil siya ay naging makasarili.
sumuway sa kalooban ng Diyos. Ano po ang sabi ng Bible? Sa Luke 15 verse 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Ito po ang pinaka masakit na maranasan ng isang tao mula sa magandang sitwasyon sa buhay dahil naging makasarili, wala laging gustong gawin kundi yung gusto niya, naging makalaman, kumiwalay sa Diyos. Wala nang panahon sa Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Lord, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Na-bankrupt po yung prodigal son. Ubos ang lahat ng kanyang kayamanan. Ikalawa na po na pinakamatinding kanyang pinagdaan ng kabiguan sa buhay, yung tinatawag na self-abasement. Pag sinabi pong self-abasement, ito po yung pinakamababang kalagayan na. Yung bumagsak ka na wala ka nang babagsakan. Bumagsak ka na pero wala ka nang babagsakan. Bagsak ka na talaga. Naranasan po ito ng prodigal son. Dati po, pinaghahainan siya ng pagkain, marami siyang katulong sa kanyang malapalasyong bahay, sa kanyang tahanan, sa tahanan ng kanyang ama. Dati po lahat isinisilbi sa kanya. Lahat isang kumpas lang niya, isang utos lang niya, ang dami niyang alila sa bahay. Pero dito po, nung dumana siya ng sobrang pagbagsak, sabi po ng Luke chapter 15 verse 15, kaya't namasukan siya sa isang mamamayan sa lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Nung marami pa siyang pera, sikat siya. Marami siyang mga kasama, kabarkada. Pero nung maubos na yung kanyang napakalaking kayamanan, nagkaroon ng tagutom sa lupaing kanyang pinuntahan. Ala na siyang pambili ng pagkain. Ala na siyang kaibigan. Ubos na yung mga kaibigan niya. Ala na siyang pera. Mamamatay siya sa gutom. Kaya ang ginawa niya, siya po ay nag-apply na lang ng tagapag-alaga ng baboy. Self-abasement. Kaya po ito ang daranasin ng isang tao. Ito ang mararanasan ng isang tao na talagang walang ginagawa kundi yung kanyang sariling kagustuhan. Walang ginagawa kundi yung kanyang pagiging makasarili na hangarin at humiwalay sa Diyos. Mararanasan niya ang isang napakapait na pagbagsak. And then, ikatlo, tinatawag na starvation. Sinabing starvation, ito po yung sobra na pong gutom ang kanyang nararamdaman. Alam niyo ba mga kapatid, yung mga taong maka-experience sa sobrang gutom, maski po papel at ihi natin, iinumin natin. Kapag naranasan na po natin yung sobrang gutom, yung wala ka nang makain halos. Naalala ko po nung lumindol po na napakalakas. Nakalimutan ko po kung anong 90s yun, na doon po sa 1991 po ata yun, sa Baguio ay yung Hyatt Hotel, nag-collapse. Sa Nueva Ecija, mayroong eskwelahan doon na ilang palapag nag-collapse. Nadaganan po yung mga estudyante. Ilang araw po na hindi po ma-rescue, nasa ilalim. Ayon po sa mga testimony po ng mga estudyante, yung kanila pong mga notebook at sariling ihi, ang kanilang kinakain at iniinom para lang po makasurvive. Nangyayari po talaga yon kapag wala ka nang talagang makain, wala ka nang mainom, mawawala yung selan mo. Panahon po ng hapon, ayon sa kwento ng mga matanda, yung tubig sa labak, iniinom nila sa sobrang uhaw.
Yung mga water lily doon sa sapa, kinakain nila. Dahil wala pong pagkain, panahon ng hapon. Dito po makikita po natin yung prodigal son na bumagsak na wala nang babagsakan dahil sa kanyang pagiging makasarili. Sa kanyang nais, gusto laging gawin ang gusto niyang pagiging, kung ano lang yung gusto niyang gawin. Yung prodigal son na humiwalay sa kanyang ama. Sabi po sa Luke chapter 15, verse 16, sa tindi ng kanyang gutom. At dahil sa wala nang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainan niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Can you imagine yung pong mga pinagbalatan ng bungang kahoy na pinapakain sa baboy? Yun na po ang gusto niyang kainin sa sobrang gutom na kanyang nararamdaman. So makikita po natin dito po sa istoryang ito sa Luke chapter 15 na highlight po ngayon ang naging dahilan ng pagbagsak ng prodigal son. Mula sa napakagandang estado sa buhay, marangya, maraming kinakain, may malapalasyong tirahan, maraming mga alila, pero naging matigas ang ulo. Kung ano yung gusto niya, yun ang kanyang gagawin. Naging makasarili siya. Naging makalaman siya. Namuhay siya sa iba't ibang uri ng bisyo. Wala siya naging panahon sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Mga kapatid, sa oras pong ito, nawa po ang bawat isa po sa atin. Huwag po tayong magiging makasarili. Ingatan po natin na tayo makapagpasya ayon sa ating sariling gusto lang. Lagi po natin konsultahin ang Diyos. Lagi po tayo magpakambaba sa harapan ng Diyos. At lagi po tayo magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos upang patuloy po nating maranasan ang pagsama ng Diyos. Conclusion, Awit 147 verse 6. Yaong mapagpakumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Naging hambog, naging mapagmalaki, naging mayabang itong prodigal son. Akala niya hindi niya mauubos ang kanyang kayamanan. Kaya nakaranas siya ng pagbagsak. Ang tanong mga kapatid, tanungin ko kayo, may pag-asa pa kayang makabangon ang prodigal son? Susunod pong linggo, yan po ituturo ko po sa inyo kung paano siyang bumangon. Ano ang sikreto? Kung paano siyang bumagsak, nakita po natin ngayong umaga. Sakit na maranasan po ang kabiguan. Masakit na maranasan po sa buhay ng bawat isa po sa atin ang pagbagsak. Kaya po sa bumagsak, kaya po sa nabigo, wala po siyang ginawa kundi kung ano lang yung gusto niya. Hindi kung ano ang kalooban ng Diyos. Wala siyang ginawa kundi pagiging makasarili. Wala siyang oras, wala siyang panahon para sa iba at higit sa lahat para sa Diyos. Naging selfish po siya. At siya'y patuloy na humiwalay, nagpakalayo-layo sa Diyos. At lastly, na maling katangian kanyang ginawa, siya po'y naging makalaman, sensuality. Mga kapatid, anuman pong uri ng mga bisyo na kinahuhumalingan ng bawat isa po sa atin, kung meron pa po, stop na po natin yan. Lahat ng uri ng bisyo, yan po i-stop na po natin. Sapagkat yan po ang magdadala sa atin sa bandang huli sa isang buhay na karimari-marim. Gaya po ng prodigal son,
na humaling po sa bisyo, pambababae, kaya po yung napakalaking kayamanan niya ay doon lang po napunta na sayang. Kaya dumanas siya sa napaka karimari-mari na sitwasyon. Halos pagkain na lang po ng baboy ang kinakain niya sapagkat wala na po siyang makain. Naging tagapag-alaga siya ng baboy na dati po siya'y pinagsisilbihan at napakarami niyang alila. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, nawa ang mensaheng ito ay magsilbing paalala sa ating lahat.